Update mga farmers sa aking mga pananim na gulay na. Ayan, masyadong talaga, nasubraan sa ulan at hangin. Simula po yung ulan nung Lunes hanggang kahapon Friday. So bali Sabado po ngayon mga farmers. So ayan, mabuti hindi po masyadong naapektuhan yung yung aking mga talong, itong raton. So dahil mababa pa siya mga farmers, yung naging apektado lang po dito ay yung mga bulaklak niya, nalagas. Tapos yung maliliit niyang bunga, maliliit pa lang, may mga gasgas na. At syempre, ilang araw po tayo mga farmers hindi nakapag-spray. Bumalik na naman po yung mga lantang talbos niya, shoot borer, fruit borer, thrips, mites. So kanina nga sana mga farmers na mag-spray ako dito, kaya lang hindi ko lang itinuloy dahil stress pa po itong ating mga tanim. So sabi ko mamayang hapon pag maganda na po yung panahon talaga, yung di talaga uulan. So lumabas na rin po mga farmers yung bagyo. So medyo malayo na yon. So yun lang, kakalungkot lang talaga isipin mga farmers, yung mga kapwa nating farmers, lalo na po yung magugulay ay masyadong naapektuhan. Yung iba masyadong nasira po yung kanyang pananim. Yun lang po talaga yung nakakalungkot mga ka-farmers. So same lang din po dito sa akin. Isa na rin po itong palay ko na ngayon nga po sana yung schedule, yung pag-aani. So ganito na po yung itsura niya. Ayan, nakadapa na po lahat. Ayan, dahil sa sobrang hangin at ulan. So okay lang yan mga farmers, dahil mayroon na rin po kasing laman yung bunga niya bago siya dumapa. So maswerte pa rin yan mga farmers. Yan o. So hintay lang na lang yan na matuyo-tuyo, baka makapag-schedule na pwede na siyang anihin. So ito po yung tanim ko na pangalawa. So medyo nakatayo rin naman yung iba dyan mga farmers, no. So wala pa siyang balag pa rin. Yung mga bulaklak niya lagas, nakandalagas na magiging bunga na rin sana. So nalagas po yun mga farmers. So at least okay lang, hindi po nababada ng tubig. So makakasurvive din yan. So ano rin, puro delay po mga farmers yung pag-apply namin ng abono. Hindi kami nag-abono dahil nga po sa panahon. Yan, dito sa sitaw, buti na lang at kumapit siya ng mabuti mga farmers. Ayan o. So unti-unti na rin po yan na mumulaklak. Grabe talaga mga farmers yung hagupit ni Christine sa mga pananim natin, no? Lalo na po yung mga gulay. So dito sa pipino, ayan, nakasurvive din siya mga ka-farmers. Maganda rin po yung kanyang pagpamumulaklak. So unti-unti na rin po yan namumunga. So dito sa isa kong tanim, so ito isang area ko mga farmers na talong. Ayan. So kasabayan to yung doon sa may kabila ng sitaw. So natumba rin po. Ayan. So hindi naman masyado, no. Ayan po. So tumaba na naman yung damo dito. So ito, pasalamat ko lang talaga mga farmers na medyo nakasurvive itong aking mga talong. Halos sa mga tanim ko. Ayan. So ito naman mga farmers yung sili na laba ipuan. At medyo nakasurvive din yan mga farmers, kahit yung iba dyan natumba. So pag medyo natuyo-tuyo na rin po yung lupa, itatayo na lang namin yan. So bali babalik na lang po namin yung lupa sa kanyang mga puno para mabilis pong tumayo. So dito mga farmers, update po dito sa tanim namin na ampalaya na Galaxy Max F1 na bali 4 na plat. Ayan, pahaba po siya. So hindi po yan pantay yung plat dahil hand tractor po yung ginamit ko. So wala na pong guhit-guhit, wala na pong tali na para maging tuwid. So okay na yun mga farmers, no. So nasa lagay natin sa 100%, nasa 90% po mga farmers yung nakasurvive dito sa ampalaya. Dahil bago po kasi inulan nito ay tumubo na po siya. Maganda na po yung tubo niya, kaya nakasurvive at medyo paumbok po yung plat na ginawa namin. Sa gilid niya po ay may kanal at yung drain ng tubig pababa po dun sa palay ko, kaya hindi ito inabot ng
tubig. So ngayon lang din po ito mga farmers inabunuhan. So magto 2 weeks na po yan. So mapapansin natin malilit pa lang po siya mga farmers dahil stress po din yan. Stress din po yan sa sobrang ulan. Kaya medyo mabagal po yung kanyang paglaki. At dito po sa sitaw namin na pahabol na tanim, linggo ko po ito tinanim, tapos pagka Lunes grabe na rin po yung buhos ng ulan. So akala ko nga masisira yung mga binhi dito mga farmers, pero ayan, tumubo pa siya. Ayan, mapapansin natin mga farmers, so ayan, may tubo po siya yan dito sa malapitan. Ayan, so Galante F1 naman po yung variety nito. So bali nasa 1, 2, 3, 4, 5 limang plat. Tapos dito sa pipino na 2 plat, so pailan-ilan po yung nakasurvive lang. Kaya tataniman ko na lang po ulit yan ng bago. So hindi po siya nakasurvive mga farmers. Nalanta po talaga yung tanim kong pipino. So ito naman mga farmers yung itinanim na aming sweet corn. So pailan-ilan na rin po mga farmers yung nakasurvive dito dahil nakatiming po yung tanim namin na inulan po ng inulan. At medyo nagkamali kami dito mga farmers. So sa unang tanim namin kasi mga farmers, maganda po yung tubo niya dahil itinanim po namin yan sa itaas po ng kanyang plat. Kaya hindi po siya nababadan ng tubig. And ito po yung unang tanim namin, so hindi ko po isinabay sa pagtanim. So mga 5 araw lang din naman kasi mga farmers yung una nito kaysa dito sa kabila. So ito inabunuan na namin ito ng urea, ng nitrogen, ayan, 4600. So tumaba na rin po mga farms yung mga damo dyan. So kung mapapansin natin, green na green po siya. Yung ibang tumubo po yun dyan mga farmers ay ligaw na palay. So mga palay po yung dati mga farmers, kasi dito dati ko po itong palayan nung first cropping. So yung pangalawa ay ngayon na tinamnan ko po ng sweet corn. So ito naman mga farmers, ang kamalian namin dito dahil gumanda kasi yung panahon ng mga farmers, tuloy-tuloy na po yung init nung pagland prep namin dito. Kaya naisipan namin na itanim po yung sweet corn sa ilalim po ng kanyang plat. Kaya yung sa mababang area, kasi hindi po kasi ito label, yung area na to, yung sa gitna niya ay mababa. So binabada na po ng tubig yung ilalim ng plat niya, kaya yung mga binhi hindi nasira. So dito may tumubo. Pagdating sa gitna may tubig, hindi na po siya tumubo. So ito naman maganda po yung tubo niya kasi mga farmers dahil siya sa itaas po ng plat namin ang itinanim. So dito naman po sa tanim namin na kalabasa na Suprema F1, talagang nagkaroon din po ng tubig po dito sa pinakadulo niya mga farmers, no. Dahil hirap na po kasi i-drain ng tubig. Dahil pinigilan po kasi namin yung tubig dito sa palay mga farmers dahil nag-apply kasi ako dito ng fertilizer. So kasi pag hindi po pinigilan yung tubig, yung abono madidrain, so sayang lang po, agos po yung abono, no. Kaya pinigilan namin yung tubig. Kaya dito hirap po i-drain yung tubig sa dulo ng kalabasa namin. Pero doon sa unahan mga farmers, tuyo po yun doon. Kasi medyo mataas po yan. So pa-slide po kasi yung lupa pupunta dito. Kaya dito po yung tumambak yung tubig. Pero hindi po naman madali-dali na malanta po yung tanim namin na kalabasa mga farmers. Dahil yung tanim namin, yung puno niya ay sa taas po ng plat. At dinagdagan pa namin yung kanyang pagkaumbok para po na hindi po mabilis malanta po yung kanyang puno. Ayan, unti-unti na rin po yan mga farmers na gumagapang. Ayan, o. So kasi mahigit na 1 buwan na rin po to. At ito yung gitna niya mga farmers, inararo po namin yan ng hot tractor para sadya po na mabawas-bawasan po yung damo. Kaya kung mapapansin natin, yung madamo yung sa puno niya lang po talaga banda. Tapos yung ginawa kasi namin dito mga farmers, tinaniman po namin ng mais na malagkit. Yung magkabilaan ng mga farmers, to 2 plat sana yung dito at saka dyan may sweet corn po yan. Mais na malagkit. So wala, minalas siya mga farmers dahil timing yung pagtanim namin, sunod-sunod na rin po yung ulan, kaya nasira na rin po yung binhi. So ayos lang yan mga farmers, no. So hindi natin talaga makokontrol yung panahon dahil kapag may bagyo, talagang bagyuhin talaga yung mga farmers, no. So pasalamat na lang tayo mga farmers dahil yung
may mga pananim tayong nakasurvive, no. So yun lang nga lang, sabi ko, nakakalungkot sa mga iba, sa iba nating kapong magsasaka. So nasira po yung kanilang mga pananim. Yun nga yung kasabihan, better luck next time talaga mga farmers, no. So another puhunan tayo, another lugi. So dito mga farmers, sa tanim ko na yung raton ko na to, siguro mamayang hapon pag gumanda na yung panahon, so mag-spray na po ako. So apply na rin ulit namin yan ng fertilizer. So dito tatiming na lang kung kailan itong anihin tong aking palay mga farmers, no. So yun lang po mga ka-farmers, yung update ko po dito sa aking mga tanim. Sadyang nakakalungkot talaga mga farmers na naapektuhan ng bagyo yung ating mga gulay, no.